Elementarya pa lang ay talagang tampulan na ng tukso ng ibang mga bata si Eleanor. Lalong-lalo na ang kanyang mga kamag-aral. Paano ba naman kasi? Ang bag na ginagamit niya ay palaging pinaglumaan. Galing lamang iyon sa hingi ng kanyang ina sa mga kaibigan nito na nakakaluwag. Nasa high school na kasi ang ilan sa mga anak nito. At kung mamalas-malasin pa, kapag walang napaghihingian ng bag sa oras ng pasukan, bag lamang na yari sa sako ang ginagamit niya. Ginagawa iyon ng kanyang butihing ina na si Aling Loida. Mahirap ang buhay nila dahil sa namatay na ang padre de pamilya. Noong nabubuhay pa nga ito, hindi sila nakakaranas ng kagipitan. Ngayon lamang na ang ina na lamang ang bumubuhay sa kanilang 4 na magkakapatid. Hindi sumasapat ang kinikita nito bilang dishwasher sa isang restaurant. Lalo tuloy siyang nilalait ng mga kamag-aral dahil sa ganun lamang ang kanyang gamit na bag. Ang asar sa kanya bukod sa pulubi ay neneng sako. Paano ba naman? Pati patapon ng bagay ay nagagawa nito ng paraan. Kaso nga lang, yari na nga lang sa sako ang bag niya ay sinusulatan pa ito ng mga kaklase ng malalaswang simbolo gamit ang pentel pen. Kaya kapag nangyayari iyon, palihim na umiiyak si Eleanor at muling gumagawa ng bag kapag nasa kanila siya. Kahit kasi 11 years old pa lamang siya ay mahusay na siyang manahi. Kailangan niyang gawin iyon dahil yung ibang sulat ay hindi natatanggal sa pamamagitan ng paglalaba. Ayaw niya naman na istorbohin ng ina dahil sa naaawa na rin siya dito. Masyado nang ang pagod ito sa ginagawa tapos ay aabalahin pa niya. Kaya siya na lang ang dumidiskarte para sa sarili. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pananahi, biglang natusok ng karayom ang daliri niya. Nagkamali kasi siya ng pagtahi. Medyo malalim pa naman ang pagkakatusok dahilan kaya maraming dugo ang lumabas sa ugat niya. Eksakto naman na tinawag siya ng ina. Umuwi na pala ito galing sa trabaho kaya humarap siya dito habang tinatago ang sugat. Ngunit napansin pa rin iyon ng kanyang ina. Anong meron? Bakit mo tinatago anak yung kamay mo sa likuran mo? Nagtatahang tanong ni Aling Loida. Wala po ito ma. Ano pong kailangan nyo? Pag-iiba niya sa usapan. Kalimutan mo na kung bakit kita tinawag. Ipapautos ko na lang yun sa ate mo. Sagutin mo muna ang tanong ko. Anong meron dyan sa kamay mo at bakit mo tinatago? Pagpupumalit pa nito sa kanya. Wala po ito, Nay. At dahil sa inis ng ina, ay pinilit nitong kunin ang kanyang kamay. Nakita nito na medyo nagdurugo pa ang daliri. Kaya ang ginawa ay tinapalan nito ng panyo. Diyos ka naman anak, nanahi ka no? Ang lalim ng pagkakatusok ng karayom. Ano pang ginawa mo anak? Ano bang tinatahi mo ha? Dahil dito ay napahikbi si Eleanor. Dito niya na ipinagtapat ang pinagdadaanan sa mga kaklase. Dahil dito, ang ina niya na ang tumapos ng kanyang tinatahi. Pagkatapos nito ay meron itong mahigpit na bilin sa kanya. Huwag mo na lang silang pansinin anak. Huwag mo na lang iwanan ang gamit mo sa iyong upuan kapag may pupuntahan ka ha. Dalhin mo na lang para di na maulit yun. Hayaan mo anak. Sa sweldo ko, bibili na kita ng bag para may magamit ka. At nang sa ganun, ay di ka na rin pagtawanan ng mga kaklase mo. Meron naman akong konting ipon para makabili ng bag mo eh. Pahayag ni Aling Loida. At dahil dito, ay sumilay na ang ngiti sa labi ni Eleanor. Maraming salamat po ma. Hindi ko na po kasi kayang panunukso ng mga kaklase ko eh. Hayaan niyo po ma. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko para di masayang yung bibilhin yung bag para sa akin. Dahil sa kanyang sinabi ay natawa ito. Maliit na bagay lang yun anak. Huwag mo na ipagpasalamat yun. Ang mahalaga lang sa akin ay magkaroon ka ng gamit. Hindi ko lang maibigay agad sa'yo dahil, alam mo na, maraming gastusin ng mama. At isa pa, maliit lang naman ang kinikita ko. Bakit kasi kung yung pinakamahirap na trabaho, yun pa ang may pinakamaliit na sweldo eh. Hayaan niyo, Nay. Kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, hihinto rin kayo dyan. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti ang ginang at hinimas-himas pa nito ang kanyang buhok. Napakabait talaga ng anak ko. Wala na akong masabi. Kahit na nakabili na ng bagong bag si Eleanor, hindi nagbago ang turing sa kanya ng mga kaklase. Sa pangunguna ng malditang si Bianca at ni Gladys, napagdidiskitahan siya ng mga ito dahil siya ang naatasan ng kanilang guro na maglista ng noisy o mga maiingay sa klase. Ang dalawa ang madalas na malista dahil sa maiingay ito. Hoy, neneng sako, yumayabang ka na. Porkit ba na hindi sako yung bag mo, gumaganyan ka na? Wika ni Bianca. Bakit mo ka pinilista? Hindi mo ba alam na may iwan kami mamaya sa klase para maglinis? Dahil yun sa kagagawan mong pulubi ka. Dapat nga ikaw yung naglilinis eh. Dahil bagay sa'yo yun. Yung mukha mo kasi ay walang kasing bantot. Para bang isang sako ng basura.
Dagdag pa ni Gladys. Pasensya na ah. Anong nagagawa ko? Talaga namang may ingay kayo. Anong gusto niyong gawin ko? Nailista yung mga tahimik imbis na yung mga ingay? Tugon niya rito. Nagkatingin na naman ang dalawa. Abay na malaban na yung babaeng yan ah. Sumasagot-sagot na oh. May araw rin ang babaeng yan. Pagbabanta pa ni Bianca. Ngunit hindi nagpa-apekto si Eleanor. Para kasi sa kanya, ginagawa lamang niya ang pinag-uutos ng kanilang guro. Nang dumating na ang teacher ay ibinigay niya na nga ang listahan dito. Kaya naman naparusahan ng mga maiingay. Nang uwian na, ay naiwan sila at nagtulungan na maglinis. Marami ang pinagawa sa kanila ng guro. Samantalang si Eleanor ay nakauwi ng matiwasay sa kanila. Pero napapaisip siya, ano kaya ang paraan ng pagganti sa kanya ng dalawang maldita na yun? Siguro ay baka lalagyan na naman ng vandalism ang kanyang bag. Paghahandaan niya na lamang iyon. At dumating nga ang araw na yun. Habang siya ay kumakain, biglang sinipa ni Bianca ang kanyang baon, kaya naman tumilapon ito. Yan ang nababagay sa mga pakialamera. Nalagay mo kami sa kapahamakan. Ano? Kawawa ka no? Dahil sa sobrang hirap ng pamilya mo, wala kang pamalit sa pagkain na yan. Teka, ano bang ulam mo? Itlog na maalat? Kaya pala ganyan ka ka-weirdo eh. Puro itlog ang kinakain mo. Wika ni Bianca. At hindi lang yan ang nararapat sa kanya. Kunin natin ang bag niya. Sulatan natin na hindi niya magugustuhan ng simbolo. Sigurado na magpapalit na naman siya ng bag. At yun ay walang iba, kundi ang sako. Nagtawanan naman ang ilang mga kaklase nila sa inihayag ni Gladys. Pilit namang kinukuha ni Bianca ang bag, ngunit inilalayo ito sa kanya. Wala ang kanilang guro ng sandaling iyon dahil recess pa. Lahat ng paraan ng pag-iwas ay ginawa na ni Bianca para lamang hindi mababoy ang pinakamamahal niyang bag. Pinakaiingatan niya ito dahil bigay ito sa kanya ng kanyang ina. Alam niya ang pagsasakripisyo nito para lang nabilhan siya nito para magkaroon siya ng lagayan ng gamit niya sa school. Dugot pawis ang inalay ng ina para lamang sa simpleng bag na yon. Dahil dalawa ang umaagaw ng kanyang bag, nakuha ito ng dalawang maldita. Dito ay ginuhitan na naman ito ng malalaswang simbolo. Kaya napapaluha na lamang siya habang pinagmamasda na binababoy ito ng kanyang mga kaklase. At nang magsawa na ang mga ito, ay binalik naman ito sa kanya. Hindi niya na lamang sinumbong sa guro ang pangyayaring yun para hindi na lumala pa. At sa halip ay pinakita niya na lamang iyon sa ina. At pagkuway binabad naman ito sa Zonrox para kahit papaano ay matanggal ito. Mabuti na lamang ay magaling sa pagkuskos ng eskoba ang kanyang ina, kaya naman natanggal agad ito. Ngayon ipalalagpasin na lang muna natin ang ginawa nila. Pero anak, kapag naulit ito, sabihin mo lang sa akin ha. Magrereklamo na ako sa guidance office para naman mapagsabihan ng mga batang yan. Paalala ni Aling Loida. Opo mama, pasensya na po ah. Kung di ko naingatan ng bag na binigay niyo sa akin. Paano ba naman po kasi? Inagaw nila. Sambit ni Eleanor. Ayos lang yan anak. Ang mahalaga ay nabura na. At gaya nga ng sinabi ko sa'yo, sabihin mo na lang sa akin kapag inulit pa nila to. Paalala nito sa anak. Sige po ma. At nang madala naman yung mga bully na yun. Mabuti na lamang, sa mga sumunod na araw ay di na siya binubuli ng kamag-aral. Siguro ay nanawa na rin ito sa pang-aasar sa kanya. Hindi na nga siya matapunan ng tingin eh. Pero dumating ang Christmas party nila, kung saan nagkapalitan sila ng mga regalo base sa nabunot. Ang napunta kay Eleanor ay isang napakagandang manika na pinapangarap ng mga bata. Samantalang kina Bianca at Gladys, kung hindi picture frame, ay maglamang. Kaya naman lumapit sa kanya ang dalawang ito. Hoy Eleanor, palit tayo ng regalo. Wika ni Bianca. Bakit naman tayo magpapalit Bianca? Yan yung nabunot mo eh. Samantalang ito naman yung nabunot ko. Tugon niya rito. Hindi mo ba ibibigay yan? Paniindak sa kanya ng malditang bata. Tumawa naman si Gladys ng sandaling iyon. Paano kung hindi? Namumuro na kayo ah. Bakit ba ako palaging pinag-iinitan nyo? Dahil ba ang bag ko dati ay gawa sa sako? Oo. Dahil kasalanan mo na mahirap ka at wala ka pang kwenta. Walang batayan na tugon ni Gladys. Maya-maya pa ay tinadyakan siya ni Bianca, kaya naman napasubsob siya at nabitawan ng manika. Kinuha ni Bianca ang manika, samantalang si Gladys ay sinulatan siya ng pentel pen sa damit. Wala yung guro ng sandaling iyon dahil saglit itong nagtungo sa faculty room, dahilan upang gawan siya ng masama ng dalawa. At dahil sa sobrang napahiya si Eleanor, ay nag-walk out na lamang siya.
Sinalubong naman siya ng ina na noon ay kakatapos lamang sa trabaho. "O anak, bakit umiiyak ka? At teka, bakit may sulat yung damit mo? At ang nakalagay ay Neneng Sako? Pinagtripan ka na naman ba ng mga bully?" "Opo, ma. Tinadya ka na ako ng isa sa kanila. Pagkatapos ay inagaw pa sa akin yung manika na nakuha ko sa exchange gift." Dahil sa kanyang sumbong, ay kumulo ang dugo ni Aling Loida. Dali-dali itong nagtungo sa guidance office para isumbong ang mga bata. Pinatawag naman ang mga magulang nito at kalaunan ay nagkaroon na ng pag-aayos sa pagitan nila. Pinagalitan pa nga sina Bianca at Gladys ng kanilang mga magulang. Samantalang yung manikang nakuha ay nabawi naman ni Eleanor. Kaya naman tuwang-tuwa siya. Samantala, sa sumunod na buwan, matapos ang Kapaskuhan at Bagong Taon, sa wakas ay hindi na siya pinagkakatuwaan ng dalawang magkaibigang Maldita. Halatang napagsabihan na ito ng mga magulang. Kaya naman nakakapag-aral na siya ng maayos nang walang inaalalang mga bully. Sa katunayan nga niyan, ay tumataas na ang kanyang marka kumpara noon dahil wala nang nagiging istorbo sa kanya. Pero dumating ang hindi inaasahang pagkakataon dahil nadisgrasya ang kanyang ina. Nabundol ito ng rumaragas ang sasakyan. Ibinalita lamang ito ng kanyang ate Michelle. Ayon dito, nakomatos ang ina dahil sa napuruhan ng ulo nito. Kaya naman iyak ng iyak nito sila Eleanor at ang dalawa pa nilang mga kapatid. Hindi nila alam kung papaano makakaligtas ang ina sa tiyak na kapamakan at kung papaano makakapagbayad ng bill sa ospital. Mabuti na lamang, kinalaunan ay nagising na rin ang kanilang ina. Kaya ang problema na lang ay ang pambayad sa ospital. Mabuti na lamang ay nabalitaan iyon ng isa sa mga kamag-anak nila. Kaya naman ito na ang nagkusang loob na magbayad ng bills. Dahil dito ay nakauwi na rin sa wakas ang ina. Kaya nga lang, dahil sa tinamon nito ay di pa ito makakapagtrabahong muli. Kailangan pa nitong magpalakas ng ilang buwan. Dahil dito ay napilitan sina Eleanor at ang ate Michelle niya na huminto muna sa pag-aaral upang magbanat ng buto. Sila lamang ang pupwedeng magtrabaho sapagkat sila ang mas nakakatanda kumpara sa dalawa pa nilang mga kapatid. Ang ate Michelle niya ay humalili sa pagiging dishwasher ng kanilang ina. Samantalang si Eleanor nangangalakal ng mga basura. Ginagawa niya iyon para may maipandagdag siya sa panggamot ng kanyang ina at ang iba pang mga pangangailangan nito. At dahil sa kanyang pangangalakal, nakikita siya ng magkaibigan na sina Bianca at Gladys. Nagtatawanan pa nga ito at talagang inaasar siya. "Tignan mo nga naman yung dating kaklase natin, oh. Si Neneng Sako. Kaya pala siya huminto sa pag-aaral dahil lalo siyang naghirap. Tingnan mo nga naman ang buhay." "Hoy! Neneng basura! Neneng Sako pala. Huwag kang sumubsob sa mga basura, ah. Ang baho-baho niyan. Abay baka magkasakit ka. Baka maging kagaya ka na sa nanay mong walang silbi." Pangaasar sa kanya ni Bianca. Ganyan talagang napapala ng mga sumbongero. Lalong naghihirap. "Neneng Sako, gusto mo ba ng basura?" "Ito, oh." Wika ni Gladys sabay bato nito sa kanya ng balat ng watermelon na kaninang inangatan nito. Nakigaya na rin si Bianca kaya naman nasapul sa mukha si Eleanor. Nakadikit pa yun sa mukha niya kaya isa-isa niya itong tinanggal. At mabilis siyang humarap sa dalawa. Masamang masama ang tingin niya sa mga ito. Sasagot pa sana siya nang biglang nagsalita si Bianca. Ops! Huwag kang magsusumbong dahil wala ka namang magagawa. Dahil wala ka na sa school." Sambit ni Bianca. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi wag na lamang itong pansinin. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang ginagawa. Samantalang yung dalawa ay tawa ng tawa sa kanya. Sa kabutiang palad ay umalis rin agad ito kaya nakahinga na siya ng maluwag. Nakakuha siya ng mga lata kaya yun ang binenta niya sa junk shop. Kumita siya ng 300 kaya binili niya iyon ng gamot ng kanyang ina. Natuwa naman nito sa kanya. "Hayaan mo anak, babayaran ko ang lahat ng ito kapag nakabalik na ako sa trabaho." Wika ni Aling Loida. Napailing si Eleanor habang nagsasabing, "Bakit niyo po babayaran yan, ma? Anak niyo naman po ako. Saka tulong ko na po yan sa inyo. Mahaba rin ang sinakripisyo niyo para sa aming magkakapatid." Dahil dito ay napangiti ang ginang at muling hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Napakabait talaga ng anak ko. Nang manumbalik ang lakas ni Aling Loida ay nakabalik na rin sa pag-aaral si Eleanor. Mabuti na lamang ay di pa natatapos ang taon ng klase
kaya kahit papaano ay nakahabol pa siya. Sa katunayan, noong panahong nangangalakal pa siya ay nagsiself-study siya sa bahay kapag wala siyang ginagawa. Kaya naman mas tumalino na siya ngayon. At sa pagtatapos ng klase ay naging top 3 pa siya. Hindi man siya nangunguna sa klase, ay big achievement na rin yun para sa kanya. Napatunayan niya sa lahat, lalong-lalo na kinila Bianca at Gladys, na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa kabila ng 3 buwan na pagkaka-absent niya. At dahil nagtatrabaho pa rin ang ate niya, ay ibinigay niya na ang bag niya rito, para naman may magamit ito at paglalagyan ng mga gamit. Sa una ay di ito pumayag. Mas kailangan raw niya iyon para sa kanyang pag-aaral. Pero ibinibigay niya na talaga ito dahil sanay na siya na tuksohing neneng sako. Dahil alam niya naman na hindi siya habang buhay na ganito. Inspirasyon niya ang pinakamamahal na ina. Hanggang sa sumapit na ang graduation at kuhaan na ng card. Muli ay ginawa na naman ng di maganda si Eleanor. Habang tinitignan niya ang matataas niyang grado, ay bigla itong tinabig ni Bianca. Nahulog patuloy ito malapit sa putikan. Mabuti na lang ay di ito nabasa at agad niya itong dinampot. Hay! Sa bakas naman, tapos na ang school year at graduating na sa elementary. Hindi ko na makikita pa ang neneng sako na to. Ang yabang eh. Porket may 80 to 90 na grado, mas mataas pa nga yung grades ko dyan eh. Outstanding kaya ako. Pagmamalaki sa kanya ni Bianca, kahit ang totoo, ay pasang-awa lamang ito. Hindi nga ito nakatuntong sa top 10 eh. At madalas pa nga napagalitan ng teacher noon dahil sa 0 palagi ang nakukuha. Ako rin naman outstanding eh. Hindi na natin makikita ang pangit na neneng sako na yan. Pulubi. At wag na wag kang mag-aaral sa school na papasukan namin sa secondary ah. Talagang malilintikan ka sa amin. Gatong naman ni Gladys na ang totoo ay pasang-awa lang rin. Madalas pagalitan ng guro at pinakamahina pa ito sa klase. Kung hindi lang dahil sa special project na hiniling ng dalawa, ay hindi sila makakapasa. Sige na Gladys at Bianca. Uwi na ako sa amin. Marami pa akong gagawin doon. Disente niyang pamamaalam sa mga ito. Sige, go. Baka wala pa kayong pangkain dahil pamilya kayo ng mga pulubi. Malakal ka muna, neneng sako. Wika ni Bianca. Nagtawanan naman ang mga estudyanteng nakarinig nun. Lumipas ang maraming taon, ay nakapagtapos na si Eleanor ng pag-aaral. Nangyari iyon nang may isang tao ang dumating sa pamilya nila. Ito ang tumulong sa kanya upang makapagtapos ng high school hanggang kolehiyo. Ang taong ito ay walang iba kundi ang ninong Alfred niya. Matalik itong kaibigan ng yumaong ama niya. Matagal itong nagtrabaho sa ibang bansa, kaya hindi nito nabalitaan kaagad ang pagkamatay ng kaibigan. Labis naman ang pasasalamat ni Eleanor sa kanyang ninong dahil kung hindi dahil dito, ay hirap sana siyang abutin ng mga pangarap. Itinuturing niya ang ninong na isang sugo ng Diyos o ang tinatawag na anghel na walang pakpak. Sa una ay pumapasok si Eleanor sa malalaking kumpanya. Nagumpisa muna siya sa pagiging empleyado hanggang sa nakapag-ipon sa loob ng ilang taon. Ang una muna niyang pinagawa ay kanilang bahay. Pinalaki nila ito. Nagtulungan sila ng kanyang ate roon dahil nakapagtapos na rin ito ng pag-aaral at may maganda na ring trabaho. Pinag-aaral rin ni Eleanor ang 2 pang nakababatang kapatid. Binigyan niya rin ng pagkakita ng nanay Loida niya. Nang makapag-ipon nga si Eleanor, nakapagpatayo siya ng isang malaking shop na puro bag ang tinitinda. Ang lahat ng klase ng mga bag ay naroon na. Bag na pambabae, bag na panlalaki, at bag na pang-estudyante. Isang araw, nang bisitahin niya ang shop, ay nagulat siya sa nabalitaan. Samantala, meron na siyang mga sales lady roon at manager. Biglang lumapit sa kanya ang manager at nagsumbong na meron raw nanay na nanghihingi sa kanila ng bag para sa kanyang anak. Halatang walang pambayad dito. Hindi rin ito umaalis. Nang tanungin niya sa manager kung nasaan ang nanay na ito, itinuro nito sa kanya ang babaeng payat. Halatang walang ligo at nasa gilid ng kanilang malaking tindahan. Nanlaki naman ang mga mata ni Eleanor nang makilala niya kung sino ito. Si Bianca pala ito na tumanda ng itsura. Nilapitan niya ito. Bianca? Ikaw pala yan? Bakit ka humingi ng bag? Nag-aalalang tanong ni Eleanor dito. Agad naman itong tumingin sa kanya at nagtanong. Opo ma'am,
Ako nga po si Bianca. Pero bakit niyo po ako kilala? Matagal na ba tayong magkakilala? Gusto ko pong humingi ng bag dahil wala pong magamit ang anak ko. Lalo't sa barong-barong lang po kami nakatira. Pinag-aaral ko po ang anak ko sa kabila ng kahirapan namin. Ako to, si Eleanor. Hindi mo na ba ako nakikilala? Dating classmate niyo sa elementary. Nga pala, nasa na si Gladys? Matagal na napatitig sa kanya si Bianca. Maya-maya ay naiyak ito at nagkwento. Hindi talaga ito makapaniwala sa natamasang tagumpay ni Eleanor. Magmula nung nag-high school na kami ni Gladys, ma'am, wala na akong balita sa kanya. Pero sa naririnig kong chismis, minapangasawa raw siya na basagulero at madalas siyang binubugbog kapag ito ay lasing at kapag wala silang makain. Samantalang ako, ito, labandera lamang. Hindi kasi nakapagtapos sa pag-aaral eh. Marami pa akong anak at yung nag-aaral lang ay yung panganay. Sa totoo nga lang, narinig ko po ang usapan niyo ng manager kanina, ma'am eh. Ikaw pala si Ma'am Eleanor, ang nagmamayari ng malaking shop na to. Yung taong tinatawag namin na Neneng Sako at minamaliit namin noon, isa na ngayong matagumpay sa buhay. Patawarin mo po ako, mama, sa mga nagawa ko nun sa'yo. Ito na yata yung naging kabayaran ng pagiging mayabang ko eh. Patawad po, ma'am. Pinagsisisihan ko na pong lahat ng iyon. Umiiyak na pahayag nito habang tumutulo pa ang uhog. Ang sabi naman ni Eleanor ay pinapatawad niya na ito. At ayon rito ay bibigyan niya ng bag ang anak nito. Bibigyan niya rin ito ng maganda-gandang trabaho na malaki-laki naman kahit papaano ang kinikita kesa sa paglalabandera. Ipapasok niya ito bilang kasambahay sa kakilala. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Bianca sa kanya habang patuloy na tumutulo ang sipon sa ilong. Mula nang makapasok bilang kasambahay si Bianca sa kaibigan niya, ay natutustusan na nito kahit papaano ang mga anak. Pero minsan ay kinakapos pa rin. Samantalang si Eleanor ay mas lalong lumago ang negosyo at nagkaroon pa siya ng 5th branch sa iba't ibang lugar. Dito niya napatunayan na kapag marunong kang magpatawad ng kapwa at tinapay pa rin ang iyong naging sukli sa kabila ng lahat, tunay na pagpapalain ka ng Diyos. Lalo na't nagkaroon na siya ng asawa sa ngayon na tiyak na makakasama niya sa habang buhay. Isang responsableng mister at ngayon ay nagdadalang tao na rin siya sa kauna-unahan niyang anak.